So, treasure hunting din mga ka-TH, okay? So, bago tayo magsimula mga ka-TH, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe and hit mo yung notification bell para ma-update ka sa ating panibagong video tungkol sa mga sign, okay? Mga sign, magagandang sign tungkol sa Yamashita treasure, okay? So, ngayon yung ating pag-uusapan at ating i-explore itong isang area na napakaganda ng mga sign, okay? Marami ditong BBM ang nakalagay. So ito yung bato na mayroong malalim na butas. On the spot treasure dito mismo sa unahan ng bato. Okay, distansya talaga yan katiyats kapag mga malalim na butas sa bato, wala yung laman, okay? Pero kapag gamitan nyo yan ng detector, mayroon kayo diyang ma-detect, okay? Kasi yan ay mga decoy na ginawa ng mga Hapon para tayo ay maligaw, okay? Mga pangligaw yan. So dito marami tayong makikita na butas na marami. So ito muna yung ating pag-uusapan bago tayo pumunta doon sa tinatawag na mga decoy, okay? Para magkaroon din kayo ng idea para maiwasan nyo yung ganong klaseng panligaw ng mga Hapon. Okay, so panoorin nyo lang itong video ito para malaman nyo yung buong mga paraan o tips para maiwasan yung mga decoy, para hindi kayo ma-decoy, okay? So dito meron tayong makikita na mga bato, okay? Itong mga bato na ito napakaganda ng mga marker, yan o. Yan ay napakabilog, and then doon sa unahan, doon nakapositioning yung BBM na may malaking marker na mata. Okay, mata yan, parang yung mata. So nakatingin siya dito sa unahan. So sabi ni Katiyat, itong batong ito, yung malaki, meron niyang detection sa loob. Okay, meron daw niyang detection. So dinetect niya ito ilang taon na nang kalipas, 15 years siguro yung nakalipas na. So ito binalikan namin para tingnan. So meron kaming napansin doon sa bato na mga sign na magaganda. So dito siya nakatutok yung parang mata. Pero ang nakakagulat katiyats dahil meron siyang ma-detect doon sa unahan. Okay, so makikita natin na mamaya. Ito namang tiningnan namin, yan ay bato na bilog na sobrang kinis, para siyang bula. Kapag ganyan mga katiyats, wala yang laman. Meron kayong ma-detect niyan, pero yan ay mga decoy. Okay? Meron tayong tinitingnan na karakteristik ng bato na maaaring maging decoy. Okay? Meron niyang halong mga minerals, high minerals na nakarehistro doon sa mga detektor. Okay? Kung kaya, kapag yung i-detect, meron kayong ma-detect. Pero yan ay mga panligaw. Okay, para tayo ay maligaw, hindi natin matuntun yung mga pinagbaunan. Okay? Kasi yan ay mata, yan o. And then meron kang ma-detect sa loob. So yung akala mo talaga, meron talaga yung laman. Pero mostly mga ka-TH, kapag mga treasure ay bihira lang talaga nakalagay sa bato. Okay? Walang item na inilagay yung Hapon na plastada na madaling kunin. Okay? Lahat ay nakabaon. Bihira na lang yung mayroong sa bato katiyats. Jackpot na kayo. Sobrang jackpot na yun kapag may laman yung bato. Mostly walang talaga yung laman. Yan ay nakadesign na pangligaw. Okay? Halimbawa ito, sobrang laki nito.
kapag i-focus natin yung ating oras at atensyon doon sa bato dahil mayroon nga na-detect. So ngayon, hindi mo ito mababasag ng iisang araw lamang, okay? So babalikan natin ito ng ilang buwan. Okay, halos aabot ito ng buwan kasi sobrang laki nito. Tapos ilang beses magsurog, kailangan ng maraming panggatong. Okay, so dito nakaka-focus yung ating atensyon kapag hindi natin alam na yung ganitong bato yan ay mga sign lamang. And then may nakalagay na mga decoy para dito tayo mag-focus. Okay? Wala yung laman. Yan ay mga decoy. So ngayon katiyats, habang tayo ay nagbabasag nito, hindi na tayo magkakaroon ng interest para maghanap ng ibang dig site. Kasi dito na nga yung detection. Pero meron nga tayo ditong makuha, pero tayo ay mabibigla kasi yung ating makikita ay mga bilog lamang na walang laman na mga bars. Okay? Yan ay sinadya nila at ginawa talaga mismo para maligaw tayo. Okay? And then ngayon, kung makuha natin yung bilog na bato na kung saan mayroong detection, and then pagbasag natin walang laman, so tayo ay mawawalan ng pag-asa at titigil na lang sa paghahanap doon sa item kasi wala nga tayong nakuha. Okay, so ganun yung technique na ginawa nila para yung mga tao na nagka-interest doon sa mga item na kanilang ibinaon ay hindi na makakuha or hindi na nila makita kung saan nga ba inilagay yung mga item kasi tayo ay na-decoy. Okay, so ganun. Okay, so para maiwasan yung decoy, dapat tingnan nyo yung karakteristik ng bato. Ang bato na ginawa na mayroong high minerals, mayroon niyang halong mga black stone, and then makintab, maraming kumikinang. Okay, yung akala mo yan ay mga mga diamond. Ang bato na ginawa katiyats, yung mga nakadesign na high minerals, o mga maraming minerals ang nakalagay, marami yang makintab, maraming kumikinang. Okay, kapag yan ay na halo-halo or marami yung or high minerals na yung isang bato, yan ay madidetect. Okay, so makikita natin yan mga ka-TH. Mayroon tayong halimbawa dyan. Ibabahagi natin yan doon sa ating second video, yung mga halimbawa ng mga nakadikoy na bato. Okay, kapag ganito ay wala tong laman. Okay, mayroon tong sign sa likod, C markings, and then Y. Yung C doon nakatutok sa likod na portion. Okay, and then yung Y, tunnel. Okay, so it means na mayroong tunnel doon sa unahan, doon sa may likod ng bato. Distansya pa yan katiyats, nasa mga 10 meters siguro yung distansya. Dahil accordingly dito ni katiyats, kasi area nila ito, noong unang panahon meron tong baliti tree na sobrang laki at ngayon ay namatay na, so wala na, hindi na makita. Okay, nandoon sa likod naka-positioning accordingly sa kanya. So ngayon yung baliti dito na sobrang laki ay bago na daw ito. So hindi na ito old century, pero napakalaki pa rin. Masasabi pa rin natin na ito ay nung unang panahon pa rin ito kasi sobrang laki. Hindi yan yung nasa likod, nandoon pa yan sa may kabila. Sobrang laki ng baliti tree. Okay, so meron ditong upuan yan, sa part na yan. Diyan nakalagay yung upuan. Ibabahagi natin yan sa susunod na video at yun yung i-explain kung ano bang purpose ng mga upuan. Hindi namin yan napansin
dahil dito kami nakapokus sa malaking bato. Okay? Kung kaya kapag ganitong klaseng mga bato ay agaw atensyon talaga ng mga treasure hunter. Okay, hindi natin maghahanap ng ibang bato kasi dito na nakapastada yung malaking bato na maraming sign ang nakalagay. Okay? So ngayon kapag hindi mo tinignan ng maigi, kayo ay madidikoy. Para maiwasang madikoy, huwag agad basta-basta magpadala sa mga detection na nakalagay sa bato. Dahil 100% meron talaga silang inilagay na mga high mineral stone para tayo ay maligaw. Okay? So ganun yung mga technique. Yung mga normal stone, wala yung halo ng mga black na parang itim na bato. Kung baga parang tinatawag natin na black diamond. Yung mga bato na ginawa talaga katiits, meron yung halong mga black itim na makikintab. So para siyang black diamond tingnan. Pero madudurog siya, okay? Yan ay mga mineral stone na nakarehistro sa mga detector. Okay? Kapag yan ay matipon-tipon, yan ay kukuha na ng aura. Okay, kaya akala natin meron niyang gold, diamond, at silver. Kasi yung ilan, hinaluan nila ng gold dust, maliliit na piraso ng mga ginto. Okay, yung ginto kasi katiits, kapag mga hilaw, yung hindi pa na dumaan sa proseso, para yung mga pulbos. Okay, para yung mga dust. After ma-process, ma-bull mill, and then merong isang paraan para yan ay magiging pulbos bago lutuin. Kung kaya yung ilang bato na mayroong detection ay hinaluan nila yan ng gold dust. Okay, para magkaroon ng detection. So para maiwasan yon, dapat tingnan yung karakteristik o yung component ng isang bato. Okay? Yung mga bato na may laman ay masasabi ko na bihira lang yun katiats. Mostly sa nakadepende kasi yan sa area. Yung ganitong area nakabaon talaga ito. Bihira lang yung nakalagay dito sa bato. Dahil ito ay mga big deposit. Okay? So ito namang butas niya dito siya nakaharap sa front. So kami ay nagtataka dahil napakaraming bato. Pero according sa history, dito sa areang ito, meron ditong malaking linaw o liguan. So ngayon natabunan. Kung kaya napakaraming bato. Okay? So yun lang muna mga katiets, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para ma-update kayo. Okay?